Kahit alam na ni Ghislaine na si Jamal at Philip ang hinahanap nito ay sumama pa rin sila at inoobserbahan ang mga kilos nila. Si Jamal at Philip ang pinagkakatiwalaan pagdating sa mga labanan dahil mula sa pagkabata ni Lady Elena ay sila na ang pumoprotekta dito at nang mamatay si Lady Elena ay nakita ang mga katawan nila sa tabi nito. Kaya gusto ni Ghislaine na malaman kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanila. Hindi nagtagal ay nakarating na sila dahil sinabi ni Jamal na doon sa lugar na yun magaganap ang kasiyahan. Ngunit ang saya sa mukha ni Lady Elena ay nawala dahil wala ring makikita sa lugar na iyon kung hindi mga tambak na basura at ni isang tao doon ay walang makikita kaya si Ghislaine ay nakakasiguro na sila na nga ang hinahanap nito. Habang nag-uusap sila Jamal at Lady Elena ay seryosong nagmamasid si Ghislaine sa paligid at naobserbahan nito ang bawat daanan ay sinadyang isarado para walang makatakas. Bigla naman hinatak ni Lady Elena si Ghislaine para umalis doon ngunit pasimpleng pinipigilan sila ni Jamal na umalis ngunit si Lady Elena ay gusto na talagang umalis dahil hindi na nito gustong manood kung sa lugar na iyon gaganapin. Tinanong naman ni Ghislaine kung nagte-training si Lady Elena dahil malakas ang pangangatawan nito ngunit fumarang naman si Philip sa kanilang dinaraanan at sinabing maghintay muna doon kahit saglit. Napansin na rin ni Lady Elena ang pagbabago sa pagkilos ng dalawa at nagsimula ng matakot. Kaya lumabas na rin ang totoong pakay ng dalawa dahil sinabi ni Jamal na may nag-utos sa kanila para dalhin sila doon. Hindi nagtagal ay may dumating na 3 lalaki at nagsalita ang leader nila na si Frank na mahusay si Jamal at Philip dahil malinis ang pagtatrabaho nito. Sumagot naman si Jamal at ang sabi ay nadala na nila si Lady Elena sa lugar na yun kaya pinatatapos na nito ang kasunduan nila. Nang makita ni Frank si Ghislaine ay sinabi nitong hindi siya nag-utos na isama ang panganay na anak ni Per Diem kaya sinabi ni Jamal na sumama ito nang hindi alam na ito na ang magiging libingan nila kaya siya ay libre na lang na ibibigay kay Frank. Sa wakas nagsalita na si Ghislaine at sinabing sila ang traidor ng Per Diem kaya kung akala nito na makakatakas siya sa parusa ay nagkakamali ito. Sumagot naman si Jamal ngunit hindi tulad ng dati ngayon ay arogante at kitang-kita ang pagkamuhi nito at sinabing intindihin ni Ghislaine ang sarili niya dahilan mamamatay na ito mamaya lang kaya huwag siyang intindihin dahil pupunta sila sa malayong lugar at doon na maninirahan. Dahil sa nagsasawa na sila sa lugar ng Per Diem na naghihikahos at pinahihirapan ng mga barbaro palagi kaya ginawa nila ito. At sinabi pa nito na sigurado si Jamal na marami pang mga tao na umaalis sa Per Diem. Ngunit sa isang iglap ay tinamaan si Jamal ng atake ni Ghislaine na hindi man lang nagawang dumipensa o makailag at ang ataking ginawa ni Ghislaine ay mayroong mana sa kanyang espada. Habang si Lady Elena, si Philip at maging si Frank ay nagulat sa bilis ng pangyayaring yon. At sa pagbagsak ng katawan ni Jamal na nahati sa dalawa ay nagsalita si Ghislaine na umalis nga ang iba pero kahit paano ay hindi sila naging traidor sa Per Diem State. Sa galit ni Ghislaine ay gusto na nitong isunod si Philip. Kaya si Philip ay mabilis na hinawakan si Lady Elena para hindi siya atakihin nito at nagtataka kung bakit natalo si Jamal sa isang baguhan sa pakikipaglaban. Ngunit sa kaunting oras na iyon ay biglang tinamaan si Philip sa ulo ng espada ni Ghislaine. Bumagsak si Philip habang nakatusok ang espada at nagawa namang makalapit ni Lady Elena kay Ghislaine. Sa nakitang pakikipaglaban ni Ghislaine ay nagtanong ang alalay ni Frank sa kanya kung totoong siya ang anak na panganay ni Per Diem. Sinabi naman ng isa pang alalay ay akala ng mga iyon na si Ghislaine ay hindi marunong lumaban at walang maayos na training. Sagot naman ni Frank ay sigurado ito na siya ang anak ni Per Diem dahil alam nito ang itsura ni Ghislaine. Habang iniisip naman nito na hindi handa si Jamal at Philip sa atakeng ginawa nito ngunit napatay pa rin niya ang 2 sundalo sa isang iglap lang at ang atake na iyon ay gumamit ng mana. Sa mga oras na yun ay sobra ang takot ni Lady Elena habang tahimik lang si Ghislaine. Hindi nagtagal ay tinapik ni Ghislaine ang leeg ni Lady Elena at pinatulog muna ito. Nagpasalamat naman si Frank dahil pinadali ni Ghislaine ang trabaho nila doon dahil pinatay nito si Jamal at Philip. Sinabi din ni Frank na ibang-iba si Ghislaine sa mga naririnig nito tungkol sa kanya kaya nagtanong ito kung tinatago nito ang kakayahan sa iba. Ngunit sumagot lang si Ghislaine na wala na siyang kinalaman doon. Pinagmasdan naman ni Ghislaine ang mga ito at nalaman niya na madali lang matalo ang 2 alalay ngunit pagdating kay Frank ay hindi madaling kalaban ito dahil may malakas itong mana kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilisan.
Nagtanong naman si Ghislaine kung sino ang nag-utos na gawin nila ito, ngunit sinagot siya ni Frank nang hindi na dapat malaman dahil mamamatay na rin kasi siya. Kaya ang sabi ni Ghislaine ay alam nitong hindi sasabihin sa kanya, kaya pipilitin ni Ghislaine na sabihin ni Frank kung ano ang sagot sa kanyang tanong. Sinabi naman ng alalay ni Frank na pupugutan niya ng ulo si Ghislaine, ngunit hindi pumayag si Frank at ang inutos nito ay hulihin ng buhay si Ghislaine at baliin ang mga kamay at paa para wala itong magawa kung hindi magalit ng sobra dahil ipapatikim ni Frank kay Ghislaine ang sakit na hindi pa nito nararanasan. Kaya mabilis na umatake ang dalawang alalay, ngunit si Ghislaine ay handa na rin para makipaglaban. Hinagis ni Ghislaine ang paputok sa dalawang alalay, ngunit ito pala ay para mawala sa konsentrasyon ng dalawa, kaya naman naitusok ni Ghislaine ang kanyang espada sa ulo ng isang alalay ni Frank. Ang isa naman ay nagawang atakihin si Ghislaine, ngunit nadepensahan nito ang atake na yon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ghislaine na malimitahan ang galaw ng kalaban hanggang sa maagaw na nito ang espada. Ilang saglit pa ay naputol nito ang ulo ng pangalawang alalay ni Frank, ngunit sa pagputol na iyon ay nagawa namang umatake ni Frank kay Ghislaine. Ngunit nadepensahan ito gamit ang espada na naaga ni Ghislaine sa alalay ni Frank bago maputulan ng ulo. Hindi naman inaasahan ni Frank na magagawang depensahan ng atake niya dahil ito ay nasa magandang posisyon samantalang si Ghislaine ay nakatalikod sa kanya. Nagawa pa nga ni Ghislaine na baliktaran ang sitwasyon, kaya umatake ito kay Frank at tinamaan naman ni Ghislaine ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay nagawa pa ni Frank na makabawi ng atake, ngunit nadepensahan naman ni Ghislaine. Sinabi naman ni Frank na nasurpresa siya sa atakeng ginawa ni Ghislaine. Kaya mabuti na lang ay may malakas siyang mana, ngunit kung wala ay nakasisiguro ito na wala na itong ulo sa mga oras na yon. Habang dinedepensahan ni Ghislaine si Frank ay nagtataka ito kung inilagay ba ni Frank ang mana nito sa leeg para mabawasan ang lakas ng kanyang atake. Sinabi naman sa kanya ni Frank na hindi nito alam kung saan niya natutunan ang kakaibang pakikipaglaban gamit ang espada sa mura nitong edad, kaya kailangan ni Frank na mapatay ito. Nagpakita ng malakas na mana si Frank at sinabing hindi kayang talunin si Frank gamit lamang ang mahinang mana na mayroon si Ghislaine. Pinipilit naman mapatay ni Frank si Ghislaine, ngunit sa hindi malamang dahilan ay nakita nitong nakangiti ito. Nagawang iwasan ni Ghislaine ang atake ni Frank, ngunit nawala sa balanse ito kaya itinukod ni Ghislaine ang dalawang espada na hawak niya. Ito pala ay para maikonekta ang sipa sa mukha ni Frank at matagumpay naman na naitama ito. Dahil sa hindi karaniwang sipa ang natanggap ni Frank, kahit bata pa ang kalaban nito ay tumalsik si Frank, ngunit nakatayo pa rin. Inakala naman ni Frank na maayos pa ang kalagayan niya, kaya nagyabang pa ito kay Ghislaine na hindi siya kayang talunin gamit lang ang mahinang mana, ngunit biglang nakaramdam ito ng hindi maganda. Napaluhod ito at naglabas ng mga dugo galing sa kanyang bibig at iniisip nito na ang tumamang atake kanina lang ay may kakaibang lakas. Dahil ang enhancement na kanyang ginagamit ay hindi basta lang nakakaramdam ng sakit. Si Ghislaine naman ay palapit sa nakaluhod na Frank at unti-unting nitong binuksan ang tatlong core na mayroon siya. Sa galit ni Ghislaine dahil sa wakas nakita na niya ang isa sa mga pumatay kay Elena, kaya nakapagpalabas ito ng napakalakas na mana. Nagulat naman si Frank at nagtanong kung paano niya napalakas ng ganoon ang kanyang mana sa maikling oras lang. Ngunit si Ghislaine ay umatake na habang nagsasalita pa si Frank. Matinding laban ang nangyari dahil mas pinabilis pa ni Ghislaine ang mga atake nito, ngunit si Frank naman ay pinipilit na depensahan ang mga yun kahit nahihirapan. At dumating ang oras na hindi na makaya na ni Frank ang mga atake at ang kanyang katawan ay nahuhuli na sa paggalaw ni Ghislaine. Kaya sa huling atake ni Ghislaine ay ibinuhos na nito ang matinding lakas at kasama ang galit ay nagawa nitong mahiwa ang dibdib ni Frank. Para makasiguro na mapipinsala ay sinundan niya ng isang mabilis na pagtusok sa tiyan nito na nagbigay ng matinding pinsala. Habang nakatusok ang espada ni Ghislaine kay Frank ay nagtanong ulit ito kung sino ang may utos ng lahat. Ngunit naglabas ng maliit na kutsilyo si Frank at balak na tapusin ang buhay ni Lady Elena bago siya ay mapatay ni Ghislaine. Ngunit ginawang tali ni Ghislaine ang kanyang mana para mapigilan ang balak ni Frank, kaya hindi na nito nagawang patayin si Lady Elena. Sinabi pa ni Ghislaine na huwag nang gumawa pa ng kahit na ano at sagutin na lang ang kanyang tinatanong. Alam nito na kayang makaligtas ng isang tulad ni Frank sa ganoong pinsala, ngunit iba na kung sirain ni Ghislaine ang core nito. Sinabi naman sa kanya ni Frank kung nasisiraan na siya ng ulo dahil kapag ginawa niya yon ay sasabog ang lugar.
Sabi naman ni Ghislaine ay hindi mangyayari ang iniisip ni Frank dahil kaya ni Ghislaine iwasan ang ganoong sitwasyon. Nakita naman ni Frank na hindi ito nagloloko at gagawin talaga ni Ghislaine ang sinasabi nito. Kaya sinabi ni Frank na si Count Desmond ang nag-utos dahil gusto nito na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Per Diem at the Guard family. Nalaman na ni Ghislaine kung sino ang isa sa mga kalaban ng pamilya Per Diem kaya wala nang silbi si Frank sa kanya kaya isinagad na nito ang espada sa tiyan ni Frank. Hindi naman makapaniwala na papatayin siya ni Ghislaine kahit na sinabi nito ang kailangan nitong malaman. Sagot naman ni Ghislaine ay marami na siyang pinatay noon ngunit ngayong siya ang nasa kalagayan katulad ng iba ay matatakot din pala siya. Ngunit bago mamatay ay sinabi ni Frank na natapos na nito ang kanyang dapat gawin na inutos ng pamilya de Guard at kung ipagsasabi ay wala namang maniniwala sa katulad ni Ghislaine na walang kwenta. Sinabi din ni Frank na ang Per Diem ay mawawasak dahil sa digmaan ngunit hinawakan ni Ghislaine ang kanyang mukha para hindi na makapagsalita at sinabi ni Ghislaine na siya ay nabuhay pagkatapos mamatay kaya ang mangyayari ngayon ay iba sa nakaraan. Kaya tinuluyan na nitong sirain ang mana core ni Frank at sumigaw sa sakit si Frank hanggang sa mamatay. Ang core naman ni Frank ay inihagis ni Ghislaine sa kalangitan. At hindi nagtagal ay sumabog ito na parang paputok at nagbigay ng magandang liwanag sa gabing iyon habang si Ghislaine ay nakatayo lang sa tabi ng katawan ni Frank. Ilang saglit pa ay lumingon si Ghislaine sa paligid at nakita nito ang patay na katawan ni Jamal. Ang patay na katawan ni Philip at tinignan nito si Lady Elena kung natutulog pa rin ito. Matapos niyang makita na nasa maayos na silang kalagayan ay binitawan na nito ang espadang hawak-hawak. Bigla namang napaluhod at naglabas ng dugo ang kanyang bibig dahil hindi pa kaya ng katawan ni Ghislaine ang exploding free course. Ngunit noong siya ay isang mercenary ay hindi nito naranasan ang ganoon. Hindi naman pumayag na mawala ulit ang malay niya dahil may kailangan pa itong makita sa lugar na yun at pagpasok ni Ghislaine sa isang abandonadong bahay ay nakita nito ang dalawang katawan na wala ng buhay. Nakita ni Ghislaine ang hinahanap nito at iyon ay ang patay na katawan ng pamilya de Guard. Ito sana ang gagawin nilang mitya ng digmaan dahil sila ang ituturong pumatay kay Elena, naisip ni Ghislaine na alisin ang mga ebidensya dahil ito ang pagsisimulan ng digmaan. Kaya sinunog ni Ghislaine hindi lang ang mga katawan kung hindi pati na rin ang pinangyarihan dahil hindi hahayaan ni Ghislaine na magtagumpay ang mga kalaban, sa hindi naman kalayuan ay may misteryosong tao na nakamasid sa lahat ng ginawa ni Ghislaine. Nakarating na ang impormasyon na nabigo si Frank sa mga kalaban ng Per Diem dahil ang lalaki na nakamasid kila Ghislaine ay tauhan ng mga ito. Kaya nagsagawa sila ng pagpupulong at doon sinabi ng nakakita na si Ghislaine Per Diem ang humadlang sa kanila. Sinabi naman ng isang pinuno na ginagamit si Ghislaine Per Diem para makatakas ito dahil alam naman ng mga tao na walang kwenta si Ghislaine. Kaya sagot ng nakakita noong gabing iyon ay iba ang Ghislaine na sinasabi ng iba at sa impormasyong mayroon sila na parang ibang tao ang Ghislaine na nakita niya. Dahil may determinasyon ito, may sapat na talino, isang taong may kakaibang abilidad. Walang awa pumatay, may sariling pakikipaglaban, kayang sirain ang mana core na hindi napapahamak at may mapagmahal na puso. Dagdag pa nito ay nagawa na nila ang para sa The Guard kaya madali na ang umpisahan ng digmaan para makuha ang teritoryo. Kaya nakiusap na pagbigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Galit naman ang mga pinuno dahil sinasabi nila na impormasyon lang ng isang bata ay hindi pa nagagawa ng tama ano pa kaya sa pakikipagdigma. Sabi ng isa pang pinuno kung alam nito kung gaano kalaki ang nawala sa kanila dahil sa kapalpakan nito. Ang isa naman ay sinabing hindi na nga kayang tapusin ang isang misyon ay gusto pa nitong nabigyan ng isa pang pagkakataon at sinabi nila na patayin ang taong yun. Ngunit nagsalita ang pinakautak ng lahat na huwag silang maingay at tinanong nito ang lalaki na nagmamasid ng gabing iyon na ano ang gusto nitong gawin. Sumagot naman ang lalaki at sinabing gusto kong mawala si Ghislaine Per Diem kaya gagawa siya ng paraan para magkaharap sila ni Kane Logis. Si Kane Logis ay kilala bilang isa sa gumagamit ng purong lakas sa swordsmanship. Kahit na bata pa ito ay may purong lakas na siyang taglay at sinisigurado nito na pagdating sa lakas ay wala itong kapantay sa hilaga. Dagdag pa nito na si Kane at Ghislaine ay magpinsan kaya hindi imposibleng hindi sila maglaban. Wala namang naging tutol sa gusto nito kaya hindi na nagsalita ang mga namumuno. Ngunit ang pinakapinuno ay sinabing wala nang susunod pa para sa kanya kapag nabigo pa siya.
Sa training hall naman ni Ghislaine ay nagpunta si Fergus dahil sasabihan nito si Ghislaine na oras na ng pagkain. Nagulat naman ito dahil nakakita siya ng isang mana thread at pumulupot ito sa espada. Hindi nagtagal ay hinayla ang espada palayo sa kanya at napunta ito kay Ghislaine. Nakita naman ito ni Ghislaine at binati siya kaya ito ay lumapit at nagtanong kung paano nagawa iyon ni Ghislaine. Kaya ipinakita ni Ghislaine ang mana thread at sinabing iyon ay gawa sa mana at parang tali. Naalala naman ni Ghislaine na noon ay kaya nitong gamitin ang mana thread hanggat gusto niya. Ngunit sa ngayon ay nagkukulang ito sa mana kaya kailangan niya na makapagbukas pa ng mana core. Sa kanyang sitwasyon ngayon ay iisa lang na mana thread ang pwedeng gamitin para makatipid sa konsumo ng mana. Sinabi naman ni Fergus na akala niya ay malakas na ang mana nito dahil nagsanay na ito ng mahabang panahon ngunit ang ganoong klase ng pamamaraan ay hindi pa niya nakikita. Iniisip pa ni Fergus na kailan lang ay hindi siya makagamit ng mana o kahit na mag-training nito kaya paano naisip ni Ghislaine ang paraan na yon. Nagpasalamat naman si Fergus dahil prinutektahan nito si Lady Elena at yumuko siya na may paggalang. Sinabi naman ni Ghislaine na hindi na kailangan pang pasalamatan siya dahil normal lang na gawin niya iyon dahil siya ay isang per diem. Ilang araw ang nakalipas mula nang ipatigil ang festival dahil sa muntikang ikapahamak ni Lady Elena. Ngunit walang naniniwala na siya ay nasa delikadong sitwasyon at kahit saksi si Ghislaine ay hindi rin paniniwalaan dahil sa masamang imahe nito sa per diem state. Nagagalit naman si Belinda kay Jamal at Philip dahil hindi nito akalaing magagawa nila ang ganoong bagay kay Lady Elena. Iniisip naman ni Ghislaine ay nagtagumpay ito na pigilan ng digmaan na sana ay nag-uumpisa na ngunit alam nito na hindi titigil ang kalaban na sirain sila at alam din ni Ghislaine na hindi niya kakayanin kung siya lang mag-isa ang lalaban kaya kailangan itong magbuo ng isang hukbong militar at palakasin ito. Para magawa yun ay kailangan itong malaman ng maraming bagay pagdating sa politika. Habang nakaupo sa harap ng lamesa at naghihintay sa kanilang pagkain, ang serbadora ay pumasok at ibinigay ang kanilang kakainin. Ngunit nang makita ni Ghislaine na isang hiwa lang na tinapay ang kanyang kakainin ay nagtanong ito kay Belinda kung bakit panghimagas ang kakainin nila. Sagot naman ni Belinda ay iyon hindi panghimagas dahil iyon talaga ang kanilang kakainin dahil nagkukulang na ang supply sa kanila. Biglang may sumigaw sa labas at humihingi ng kompensasyon dahil kinansela ang festival. Galit na galit ang mga ito at may mga hawak pang palakol, sibat, kalekay, piko at marami pang iba, kaya napadungo sa bintana si Ghislaine at nagtanong kung anong nangyayari. Sagot naman ni Belinda ay dahil sa pagpapahinto ng festival ay naapektuhan ng maraming merchant na galing pa sa malayong lugar kaya nagagalit sila. Naisip naman ni Ghislaine na habang tumatagal ay lalong magiging malaki ang kanilang problema kaya nag-isip ng solusyon si Ghislaine. Tinanong nito si Fergus kung nasaan ang kanilang mga sundalo para pakalmeyan ang mga merchant at sumagot naman si Fergus na wala ng sundalo dahil halos lahat ay naroon sa nasirang base para ayusin. Ang per diem ay may mga sundalo ngunit dahil sa walang tigil na pakikipaglaban sa mga barbaro ng Hilaga at sa kagubatan kung saan nagmumula ang mga monster. Kailangan ng per diem state na gawin ito dahil kung makapasok ang barbaro sa lupain ay mahihirapan na silang bawiin ito at kung ang mga monster naman ang makapasok ay paniguradong walang matitirang buhay sa per diem. Naisip ni Ghislaine ang pinakaproblema ng per diem at ito ay ang kulang sa pondo at kulang sa militar. Dahil dito gusto niyang gamitin ang pondo na nasa pangalan ni Ghislaine. Ngunit ang sabi ni Belinda ay hindi siya binibigyan ng ama nito dahil sa sobrang pagwawaldas ng pera. Kaya nanghiram na lang siya kay Belinda ngunit wala rin itong may pahiram. Kaya naupo siya sa bintana habang nagmamasid sa kapaligiran at iniisip kung ano pa ang mayroon sa per diem dahil mayroon nga siyang impormasyon tungkol sa hinaharap ngunit wala rin siyang magagawa kung kulang ang pera at sundalo na mayroon ito. Habang nag-iisip ay may tumatakbo naman sa kahabaan ng hallway. Sa kanya pala ito papunta at pagbukas ng pinto kung nasaan si Ghislaine ay si Ricardo pala ang tumatakbo at kailangan nito si Ghislaine. Nang makita si Ricardo ay tinanong agad ni Ghislaine kung bakit siya nagmamadali. At sinabi ni Ricardo na si Young Master Kane ay gusto lang makipaglaban sa kanya. Habang kinakausap ni Ricardo si Ghislaine ay binubugbog naman si Scoven ni Kane, sinuntok si Kane si Scoven at hindi may kakaila na malakas ito. Kahit na may baluti ay sinuntok ni Kane ang dibdib ni Scoven at naiwan ang bakas ng kamao nito,
Sa pagbagsak ni Scoven sa sahig ay siyang dating ni Ghislaine at kitang-kita nito ang ginawa ni Kane sa kawawang si Scoven. Hindi naman nagtagal ay lumapit si Kane kay Ghislaine at sinabing mabuti naman ay dumating itong si Ghislaine.